So good day, welcome to our next episode ng Beyond the Horizon. Talking about DJI Enterprise drones, nandito ulit si Ma'am Amy, one of our technical head dito sa DJI Enterprise. For our subject for today, ang topic natin is about sa ating drone na DAC-2. Ano nga ba yun, Ma'am? So, DAC-2, ano nga bang meron sa DAC-2 natin? So, when we say DAC, pinaglalagyan siya ng drone. So, we have two drones na compatible dun sa DAC-2 natin. Okay. So, we have the Matrice 3D series. So, we have the 3D and 3TD. Bakit may D? Kasi nga, ano nga ba yun, when we say Matrice 3, which is DAC, and then Matrice 3TD, thermal DAC naman siya. So, may mga different usage siya. When we say 3D lang, so pang mapping to. Okay. Yun yung meron sa kanya. While yung isa, thermal. Yung diniscuss nga natin nung nakaraang episode is, di ba may mga thermal din tayo, yung mga Mavic. So, sila, dalawa lang. So, using the DAC-2, mapapalipad natin siya kung gagamitan natin siya ng laptop, PC, okay. and even yung mga tablets nyo, pwede yun. Yun yung maganda sa kanya. So, using the internet connection. So, kung nasa abroad ka or malayo ka, then gusto mo makita anong nangyayari, di ba nagtakal tayo ng public safety and mapping din. So, eto, pwede natin gamitin yung Matrice 3D series natin for different flight hub, different industries. Yun yung maganda sa kanya. And another thing, hindi ka na mahihirapan, hindi ka na maiinitan. Yun yung maganda dito. Ito yung gustong-gusto ko sa kanya. Kasi, di ba, pag magpapalipad ka, mapping. Pag nawala na signal remote mo, hahabulin mo. Hahabulin mo. Pero ito, kasi, using yung mismong laptop mo, yun nga yung lagi namin ginagawa, naka-laptop ka lang. And then, login mo lang yung Flight Hub 2. Flight Hub 2 si app Flight niya. Hub 2 yung ginagamit natin, which is website siya. So, hindi mo na kailangan mag-download ng app talaga kasi type mo lang Flight Hub 2, login, kailangan mo lang ng DJI account. So, kung may DJI account ka na, ilalagin mo lang doon, tapos ililink mo lang yung mismong DAC-2 doon sa mismong organization. So, dito kasi kailangan may organization doon sa mismong Flight Hub 2. Pag nandun ka na sa loob ng Flight Hub 2, so unlimited naman siya yung viewers. Pero, pag naubos yung minutes mo, kailangan mo mag-subscribe ulit. Okay. Yes. Kasi may free minutes lang to. Kung halimbawa bumili ka ng bagong DJI DAC, and then meron kang bagong account, yun yung maganda sa kanya, you have 5,000 free minutes. Okay. So, si DAC-2 series natin or yung M3TD and 3D series natin is controllable siya ng keyboard lang. Yes! Yun yung maganda sa kanya, di ba? Keyboard lang. Keyboard, para ka lang, naglalaro ka ba ng GTA? Yun, mga ganun, GTA. So, para ka lang din nagka-Counter-Strike. So, Q, W, yun lang yun. So, pag nag-Q ka, ano siya, alam ko, tama ba ako? Forward or roll, mga ganun? Yun. Okay. So, keyboard lang. Basta nasa keyboard base siya. Nasa keyboard siya. Pag nakakita ko ng keyboard, makakaalala ko siya. Okay. So, yun lang yung control mo. And even yung camera, yung paano mag-tilt. Kasi syempre, sanay tayo pag drone, naka-remote controller, may mga pinipindot lang tayo sa remote para mag-tilt yung camera, tapos gumalaw ng panning. Eto, using keyboard mo lang, yung lahat page up, down, yun, magagamit mo na siya. And even yung mga zoom capability. Yun yung maganda. So, ayun, balik tayo sa DAC ni M3D series. Yung DAC ba niya, ma'am, ano ba siya? Wireless ba siya or kailangan naka-connecta sa buti na tanong ko yan. So, yung DAC natin is, ang maganda sa kanya is naka-LAN siya. Naka-LAN, okay. Make sure lang na naka-LAN yung DAC nyo. Kasi, dito sa Philippines, hindi pa gumagana yung wireless. So, mas maganda lang talaga para yung connection tuloy-tuloy. Kasi alam naman natin pag wireless, di ba? Medyo nagde-disconnect siya, pero unlike dun sa wired, may sarili siyang router, mas mabilis and dedicated lang talaga sa kanya. So, yun talaga. And yung power supply, so, kailangan nakasaksak siya. Paano yun, ma'am? Halimbawa kung naka-flight route ako na kasi alam naman natin na pwede yung Enterprise na si DAC series ay mag-flight route automated, di ba po? Yeah. So, paano kapag halimbawa nagkaroon ng brownout?
Ganun. Brownout. Or nawalan ng internet connection using na galing sa natin sa establishment natin. Halimbawa, sa building yung galing yung LAN papunta dun sa DAC 2. Paano mangyayari pagka ganun? So pag ganun, dapat yung building may backup yan na generator. Pero I suggest kung meron din kayong mga power generator na sarili na pwede dun kay DAC 2. Kasi pag yung internet, yun yung magiging problem natin Pero huwag kayong mag-alala kung automatic na nawala ng internet, na disconnect siya dun sa mismong website, automatic magre-return to home siya dun sa mismong DAC 2. Magla-landing siya. So, hindi siya mawawala or magpa-fly away na tinatawag. Okay, maganda sa kanya. Ano ba yung mga key features ng DAC series natin, ma'am? Ang maganda kasi ngayon sa DAC 2 natin is mas magaan na siya. So, kaya na siyang buhatin ng isang tao. Kaya ang isang bubuhatin siya ng isang tao. Which is, wala pa yung mismong drone sa loob nun. 34 kilograms na lang siya. Unlike dun sa previous na DAC is 100 plus kilo siya. Sobrang bigat niya talaga. Okay. And another thing is, mas maliit siya. So, kung halimbawa kailangan mo ng mga mobile station na DAC, kasi kung gagamitin natin sa public safety, yun nga, isang lugar. So, pwede natin siyang ilagay, i-travel using mga pick-up lang or yung mga SUV na natutupi yung upuan sa likod. Pwedeng ilagay yung DAC doon kasi sobrang liit lang niya. And then, yung layo din ito using the DAC, yung dalawang drones is up to 10 kilometers. Okay. So, we also tried yung layo niya kasi nagpalipad kami, yung range. Malayo talaga siya. Malayo talaga lang ang inabot. Ma'am, halimbawa, alam natin na si DAC, yung DAC ng DAC series natin isa labas siya, di ba? Oo. Yung naman, yung durability and yung pagka umuulan, ganun. Yun yung maganda. So, eto sa labas, di ba may setup tayo? So, bago natin ilagay talaga yung mismong doon na nakaposisyon na yung DAC natin, may evaluation pa yan. Baka mamaya hindi siya suitable doon sa pinaglagyan natin. So, may DAC site evaluation siya para saan. Mamaya may mga obstacle pala within doon sa area tapos hindi siya open. So, mahirap na. And pagdating naman sa mga ulan, na maganda sa kanya is IP rated na siya. Okay, IP so, rated. IP55 yung DAC natin and yung mismong drone is naka IP54. So, we also tried na umuulan siya using thermal cameras naman to kasi inspection yung ginawa namin. So, bumabalik, di naman nasira. Yung DAC naman natin hanggang ngayon, buhay pa rin. Okay. Ma'am, question ko lang. So, kung halimbawa, si drone ay nasa loob ng DAC. Ano bang meron sa loob ng DAC? Meron ba dito mga cameras or something na nag-a-alarm? Ang maganda dun kasi dun sa mismong DAC to natin is meron siyang outside and inside camera. Okay, so, malalaman mo, parang CCTV. halimbawa, may operation kayo. Kasi pupunta ka pa doon sa site, nandun ka na sa command center, i-on mo lang yung yung camera. mismong website, tapos makikita mo na sa camera, switching mo lang. Kung nandun pa ba yung drone mo, pag wala na yung drone mo, may nagnakaw. May nagnakaw. So, ano yun, ma'am? Kapag sasabi niyo na may nagnakaw, ano yun, nabubuksan ba ng tao yung DAC? Kapag, Kung marunong yung tao, pwede nang i-manual, okay, nabuksan yung DAC. So, nabubuksan siya manually. Pero I suggest, yung mismong DAC is i-lock nyo. Yun. nalalak siya, Yung ma'am? cabinet, yung electrical cabinet, Yung pwedeng open i-lock. ng- Oo. okay. Hindi ka na sasabihin kung ano yung pinagagamit. Baka mamaya, may makakita sa inyo ng okay. DAC. Na-curious kayo, binuksan nyo. Guys, medyo may kamahalan Pricey, yung mga sobrang investment pricey. ng 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 mga yan. Di ba? So, ayun, ma'am, balik tayo sa industries ni DAC 2 series. Ang na-cover niya is public safety and mapping. Ano pa ba dun sa dalawang yon? Ano pa bang pwede niyong banggitin? Eto, may bumili kasi ng DAC last year and then nilagay nila to for security purposes naman talaga. So, Dun sa, kung may mga magnanakaw ba dun sa mga area nila, may nakabangga na ba dun sa mga tanim nila. So, Okay. nakikita talaga. Yun yung maganda sa kanila na hindi mo kailangan ng yung tao actual na pupunta doon. Kasi sobrang laki ng land nila. This is a farmland ng isang malaking kumpanya. Yun yung Dati kasi, ang sabi nila, isa lang yung guard na nagbabantay. So, isipin mo, ilang hectares yun. Sabihin na lang natin, for example, for 7 hectares isang guard. Paano niya iikutin yun? Yung iba, Sino yung magnanakaw doon? Tama. So, unlike dun sa drone na nakadak na, nakastation na siya. So, ang maganda sa kanila ngayon, 24 hours
Nalipad, pwede? Drone? Lumilipad yung drone, so magkabila. okay. Actually, yung drones nila madami silang binili. Yun yung maganda sa kanila. So, 24 hours operating sila. So, yung security nila, mas maganda na yung naging sistema na Ano ngayon. yung security So, nila? nakita nila kung sino yung mga nagnanakaw ng products nila. Ano yun, ma'am? Halimbawa, kung yung nasa command center ka, tapos naka-automated flight na yun ng 24 hours a day, tapos lagi yun nalipad, palitan lang. Ano yun? Check na lang si guard na titignan na lang nila yung command center. Ang maganda kasi doon, nakaradyo na, di ba? Okay. I-check mo, puntahan. Kasi yung mga guard, I think may mga motor naman din meron sila. naman mga motor. Yun, para i-check, i-verify. So, once na na-verify, mas madali na eto, si ganito yung kumuha. Ayan. So, nakikita na kaagad nila. Hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo na ang tagal kasi ng verification kung wala ka talagang mismong nakikita. Eto kasi, lipad ka, di ba? Lipad ka, hindi mo tutukan, may 56 times zoom yung camera. So, okay. zoom mo lang siya, hindi ka naman niya maririnig. So, kita mo na yung mukha kung sino yung kumukuha. Yung ano naman niya, ma'am, regarding sa batteries niya, ano ba siya? Yung si drones muna, built-in ba yung battery nito? And nakapag-charge ba siya sa loob ng dock? Ang maganda kasi dito, yung drones natin, lahat ng drones natin is hindi siya built-in. Okay. So, kung halimbawa bibili kayo nito, dock, tapos yung drone, sold separately siya. Sold separately. So, yung drone, yung remote, yung mismong dock, and even batteries. So, sold separately siya. Yun yung meron sa kanya. Tinatanong mo naman, paano naman yung charging niya? So, kung nasa dock na siya, ang maganda dito, wireless charging. So, once na nag-land siya, automatic mag-charge na siya. Okay. So, nadedetect na siya. Okay. Gano'n naman katagal yun mag-charge, ma'am? Halimbawa, kung ayun, nabanggit nyo nga 24 hours siya na naikot, halimbawa sa isang dock. Pag bumalik na si drone, lobat na kasi, mag-charge ilang minutes or ilang oras siya bago umikot ulit. So, ang maganda sa kanya is, halimbawa, nag-20% na lang yung battery mo, tapos gusto mo siyang i-90% kaagad, in just 32 minutes, from 20% to 90% is ganun kabilis. So, sabihin natin, ang downtime mo sa isang dock is 35 minutes. Siyempre, i-cool down pa, tapos ililipad mo ulit. So, mabilis lang siya. Yun yung maganda dun sa dock Sa to dock to natin, okay. Tapos, 400 cycles na din yung battery niya. Okay, ma'am. Si dock 2 is nabanggit nyo, pwede siyang controllable ng kahit sa cellphone, we don't recommend. Mas madali kasi laptop, PC, or kaya yung mga iPads, tablet nila na naka-keyboard. What if yung mga remote controllers natin ni DJI, pwede ba? So, yes, pwede siya. Kung halimbawa papali pa rin manually, na tatanggalin mo talaga siya sa dock. I-connect mo lang siya using the RC Pro Enterprise. Okay, RC So, yun Pro. yung remote controller na ginagamit. So, hindi mo kasi masiset up yung mismong dock to dun sa station niya pag wala kang remote controller. Kasi every station niya, halimbawa, ang dami mong binili kasi nga, magse-set up ka. So, let's say, you have 3. So, kung magkakalayo yun, tapos nagkaroon ng problem, yung isang area, yung layo ng isang area, sabihin natin 20 kilometers, tapos traffic pa. Diba? At least, they have the remote controller each. Sa physical, naman po, ma'am, matanong ko lang sa physical ni dock series natin, anong kinaibahan kila Mavic natin? Ano ba yung wings niya? Na-fold ba or something na... Yung difference naman dun sa mismong drone na nilalagay sa dock is hindi siya na-fold. Talagang okay. naka-spread na yung arm niya. Yung arms so, niya. not folded siya. Yun yung meron sa kanya. So, fixed talaga siyang naka-open wings lang. Yun. Okay, so siguro kung may tatanong pa ako regarding this dock series is ito bang dock series is alam natin pwede siyang ilagay na lang sa isang pwesto, no? What if gusto ko siyang yung isa kayo siya sa sasakyan and then meron akong kasi nabanggit ng isang technical din na meron na si China ng dongle. So internet siya or wifi data ganon. What if magkaroon din dito sa Pilipinas, pwede ba kaya yun na halimbawa mag-move si dock din natin pag halimbawa malayo yung lugar na pupuntahan? Actually, pwede naman siya. But, medyo malaki lang yung gig ng data na kinakain for flying. So, let's say, you flew the drone ng
30 minutes. Okay. Yung kain niya dun sa data is 1 gig kaagad. Okay. Malaki. Malaki talaga siya. So, we recommend, pag nagkaroon na ng 4G dongle, magka-available dito sa Philippines is, dapat naka-postpaid. Kasi kung prepaid yan, tanggal gamit ka, loadan mo yung SIM card mo. So, mas maganda is naka-postpaid ka talaga. Yun yung meron sa kanya. Okay, so ayun. Using 4G dongle. Ang maganda kasi dun sa 4G dongle, yun nga, nasabi mo kanina, paano, kung halimbawa yung buong building doon nakakonect sa bahay, nag-brown out na wala yung internet. So, kung halimbawa nakalan siya, may 4G dongle. May 4G dongle siya. Pero as of now, hindi pa kasi siya available sa Pilipinas. So, yung range naman ni dock series natin, si M3D series and M3D series, ma'am, gaano kalayo from the dock? So, eto, trinay namin to. Yung battery nito, 8 kilometers na, nasa almost 60% pa. So, to be exact, 8.4. Yun yung natatandaan ko. So, naka 8.4 kilometers siya using itong Flight Hub 2 and then yung dock dun sa distance niya. Ang maganda kasi dun is, kung halimbawang walang mga obstruction, kaya niyang abutin yun. So, nag-return to home ba siya automatically? Na-manual pa namin siya pabalik kasi nga, yung mismong battery is sufficient pa para i-manual mo siya. Okay, ma'am. Question din regarding sa dock ni M3D and M3TD, mayroon pa ba siyang ibang accessories? So, accessories nito sa dock natin as of now, nilalagyan natin siya nung wind speed gauge para kasama naman siya doon. So, para malaman mo kung malakas ba yung hangin, kung pwede mong ilipad yung dock. And ang maganda dito, kung sobrang lakas na nung ulan. So, lalabas doon heavy rain, please land your drone immediately. May caution siya. So, may caution siya. Yun yung maganda sa kanya. Makikita mo siya doon sa mismong screen mo. Kung pwede siyang, kung nag-overheat na ba yung battery mo, ilang cycles na yung battery mo, ilang beses mo nang napalipad yung mismong drone mo. Makikita mo lahat doon sa Flight Hub 2. So, hindi ka na talaga mahihirapan. Para ka na talaga naglalaro ng GTA. Okay. Ma'am, regarding sa speaker, spotlight, meron ba si dock series natin? As of now, wala pa siya. Siguro antayin natin sa susunod baka magkaroon siya ng mga speaker, spotlight, lalo na kung gagamitin natin sa law enforcement, sa mga rescue. Kasi pang-public safety. Pang-public safety. Yan yung maganda sa kanya. So, kasi yung mismo drone natin is may RTK na. Doon sa loob ng dock, dalawa yung RTK din siya. So, nalalaman mismo ng dock, pag nilagay mo siya, ginamitan mo ng remote controller, sinet up mo, pag mali yung mismong nilagay mong longitude and latitude, mali na agad. Hindi siya magpo-proceed doon sa setup precise, mo. hindi siya precise. So, precise kasi dalawa yung mismong RTK na nasa loob. And another thing, di ba nagpalipad ka? Okay. Mainit yung drone pag binaba mo, normally ganyan, di ba? Ito ang maganda sa kanya, pag lumapag yung mismong drone sa dock, may air cooling system dun sa loob. May aircon pala sa loob. Yes. Buti pa yan, may aircon. May aircon siya, di ba? So, hindi na maiinitan yung dock pagkalipad mo kahit anong init doon sa labas. So, may siya, air cooling siya. Nakakontrol ba yung air cooling niya? Kasi di ba pag sobrang lamig, pwede mag-moist yung mga component sa loob? So, pwede mo siyang i-control. So, pwede, kung sobrang lamig na, halimbawa, di ba sa ibang bansa, malalamig, yun, may heating din. Bukod sa may heating din siya. Ang air cooling, meron din siyang heating. Yun yung maganda sa kanya. Parang na pala talagang sasakyan yan, no? Diba? So, automatic na kung sobrang init ng drone mo, i-on mo lang. Normally kasi pag naglanda yan, makikita namin, naka-cooling na siya pag sobrang init. So, nade-detect niya. Ganon katalino yung dock natin. Okay. Kinukul niya na yung mismong drone. So, hindi ka na mahirapan. Pero pag gusto mong i-manual, yes, nakiklik siya doon sa mismong Flight Hub 2. And to add that, dun sa dock natin is, ang nagpaganda sa kanya, guys, kung gusto niyo pong magpa-training, license po ako. Ayun. Yan. So, engineer, training ako for DJI dock kung paano ba talaga siya i-set up and everything. Kasi, mahirap talaga siya. Buong component, inaral namin yung loob doon. Okay. Yeah. So, Ma'am Amy, ask ko lang about ka-up rules dito sa dock series natin. Ano ba yung mga kailangan natin tandaan? Ano ba yung mga requirements or kailangan natin? So, for dock kasi, hindi naman siya lumilipad. Stationary siya. Drone. So, yung drone talaga, yung kinukuha na natin ng permit dito.
Kasi kung yung duck lumilipad. Mahirap yun. Diba? Mahirap yun. So, kung ano yung nakalagay dun sa mismo, na drone sa mismong duck, yun yung dapat kinukuha na natin ng permit. Hindi lang permit actually. Kumbaga, yung ident. Okay. Diba? Yung mga fake natin tsaka matrace natin, may may ident yan natin natawag, yung mga RPU. RP. Galing na sa kaap yun, di ba? Yes. So, ibig sabihin na check na to ni kaap, and then, yung mga nagpapalipad din dapat licensed siya. Tsaka rehistrado dapat yung mga drones natin. Register dapat yan. So, nakalagay dyan, RPU. Kung nakakasakay ka ng aeroplano, RPC yung nakalagay, diba? Magkakaiba yan kung anong meaning. RPU, Republic of the Philippines. Unmanned naman kasi siya. Unmanned naman. Diba? Yun yung meron sa kanya. So, yung duck itself, wala siyang registration. Pero the drone itself, meron. yung drone, dapat nire-registered natin talaga siya kay kaap. Lalo na kung commercial use natin siya ginagamit. Pag commercial use, ibig sabihin, operations, kumikita kayo. Yun yung dapat talaga. Okay, ma'am. Ano ba yung mga benefits na makakuha natin dito kay Duck Series? And ano ba yung pinagkaiba? Mas mahirap bang gamitin si Duck 2 Series natin or yung mga remotely piloted drones natin? Eto, depende kung masanay ka ba sa remote or gusto mo nagko-control ka lang. Another benefits kasi for Duck 2, eto, gustong-gusto ko siya, lalo na kung i-demo mo siya, nasa loob ka lang, naka-aircon ka, ikaw lang yung gagamit. Syempre, is hayahin na yung buhay mo, hindi ka mahiinitan, di ba? Kasi nakikita mo na siya dun sa screen. Big screen. May big screen ka na. Sabihin natin, laki ng TV mo, naka 75 inches ka na TV, Wow. nandun yung command center mo. Wow. So, naka-aircon ka lang, nakaupo ka lang, yun yung benefits talaga na makukuha natin. And, good thing about using duck is mas mabilis din yung charging niya. Hindi mo natanggalin yung battery, lagyan mo pa sa charging hub, palit, ganito. Sa kanya kasi is, pag nag-land, automatic mag-charge na siya. Yun yung isa pa sa mga benefits niya, bukod sa hindi ka na naiinitan kung magmamapping ka or may manual kang papaliparin. So, tsaka hindi ka nalalabas ng bahay or ng establishment mo para maghanap ng signal pa, di ba? Kasi Tama. naka-set up na siya doon. So, maganda sa kanya kung sana siyang bubukas. Then, pag sinet up mo siya, yung Lilipad flight niya, na. lilipad na siya. Then, ikaw na lang bahala mag-control. Okay. Kung automated naman yung ginawa mo kasi magmamapping ka, antayin mo lang siyang matapos. But make sure na tinitignan mo yung screen mo Screen mo kasi mamaya. baka tumama ka na. may tamaan siya, di ba? Regarding pala doon, ma'am, sa obstacle sensing, meron ba siyang mga kailangan nating tandaan or something na i-remind tayo na kailangan this duck is bawal sa madilim na parte or pero alam natin ginagamit siya sa gabi, di ba? Oo. Ano, Kasi meron ba lalo tayo? na thermal. Eto, kung yung sensor niya, we have sensor naman sa kanya, so hindi naman tayo mahihirapan. So we have the front, the side, the upward, and the downward. So sa gabi, guys, dapat make sure lang na pag nagpalipad sila using duck, is alam na nila yung area. Oo, tama. And Familiar na. most likely, dapat kabisado nila yung pinakamataas na obstruction doon. So, kung halimbawa, ang pinakamataas na obstruction, let's say, 60 meters. Mag-a-add ka. Mag-add ka. Mas maganda, doblehin mo. So, 120. Guys, max na yung 120 meters, ha? Yun yung pinaka-max kay Kaap. So, which is 400 feet. Kung gusto nyo pang mas max doon, you need a permit na. Hindi kayo pwedeng magpalipad ng more than 120 meters or 400 feet. Kasi guys, meron dyan mga lumilipad na mga Cessna, helicopter, yung mga manned aircraft, delikado. Kaya kailangan natin kumuha talaga ng permit. Especially kung night operations yung gagawin natin. So, ayun, at least narinig ko na yung about sa duck series natin. Nalinawan na ako. Nakikita mo lang siya. Lagi ko lang nakikita. Nakatambak, diba? Akala ko parang box lang siya na doon. At least alam ko na ngayon and nalaman ko din yung benefits ni duck series natin, guys, na hindi ka na pala kailangan lumabas pa, maghahanap ng signal, and pwede ka lang nakaupo sa command center, makakapag-surveillance. Ayun, nagsasabi sa akin pag umuwi ako na maitim ako, guys, ganito talaga yung gawain namin mga nagpapalipad. Diba? Pero kung ayaw nyo mainitan, I suggest duck na. Yan. Yan yung maganda sa kanya. So, I think that's for this episode, Beyond the Horizon, for our duck series topic. If you have questions or topic you want to add here,
just comment down below, and that's all for today. Thank you. I see you on the next episode, guys.